Sa nakaraang video, kung saan nagtanong ang babaeng cultivator sa ating bida kung kwalipikado ba siyang sumali sa kanyang sekta. Nabuhay ang pananabik ng ating bida sa kanyang mga ugat. Sabi, tadhana ba ito, isang bihirang pagkakataong bumagsak sa kanyang kondongan, parang karnepay mula sa langit. Ngunit bago siya tuluyang malunod sa tuwa, bigla nag-notify ang system at sabi, natukoy na ang host ay nasa estado ng labis na kaligayahan, babala, huwag masyadong matuwa. Naglaho ang tuwa nang biglang sumiklab ang realidad, hindi pa opisyal ang pagiging alagad maliban kung mababayaran ang entrance fee. Anong klaseng bulok na sistema to? Ang daming bawal, bulong ng ating bida sa sarili. Mahigpit ang batas ng sekta, dapat voluntaryong ibigay ng bawat bagong alagad ang lahat ng perang dala nila bilang bayad sa pagsali. Dali hinawakan ng babae ang kamay ni Wang Feng at sabi, nagmamadali akong umalis, wala akong dalang pera. Pwede bang bayaran ko na lang mamaya? Tanong niya, umaasa pa rin. Ito ang batas ng sekta, dapat itong sundin, tugon ng ating bida. Kahit ang isang henyo tulad ni Ling Feiwo ay hindi makakaligtas sa panuntunang ito, kahit sino pa siya, sisingilin pa rin siya ng pinuno ng sekta, wika pa ni Li Qing sa sarili. Bigla, isang matinis na sigaw ang pamunit sa katahimikan. Isang grupo ng mga kultibador ang nasa ilalim ng puno ang biglang pumasok sa eksena at nagsabi, akalain mong makatakas ka sa akin, ha? Maliit na ganda? Ang nagsalita sa kanya, ay si Lin Yunyi, nakangisi ng may halong panunuya. Niyang yung ama ay hindi ka mapoprotektahan, ano ang magagawa ng mga unggoy na ito para sa'yo? Ngunit bago siya makalapit, isang alagad ng banal na walang hanggang sekta ang hamarang, ang kanyang mga mata nagliliyab sa galit. Lin Yunyi, isa na akong opisyal na alagad ng banal na walang hanggang sekta. Paano ka naglalakas loob na gumawa ng kasamaan sa harap mismo ng aming pinuno? Napuno ng pawis ang mukha ng ating bida, at sabi, inakala kong ito'y biyayang bumagsak mula sa langit, bulong ng alagad, pero di ko alam na ito pala'y karnepay ng iba. Malamig ang tawa ni Lin Yunyi, paano mo nagawang agawin ang aking biktima, hindi ko mamasamain ng patayin kayong lahat. Sa kanyang likuran, 5 mandirigma ang lumabas, bawat isa ay nasa antas ng general na malalim, isang antas lamang ang layo sa kanya. At ang kanilang pinuno, walang nakakaalam ng tunay niyang lakas, sa isip-isip ng ating bida. Bigla, may isang tinig ang nagsalita na sabi, batang kapatid, isang mahinaong tinig ang nagsalita, huwag kang matakot, kayang durugin ng ating pinuno ang mga yan gamit lang ang isang daliri. Napalunok ang ating bida, baguhan pa lang siya sa kultibasyon, wala pa siyang karanasan sa laban, kung matatalo siya, maaapektuhan ang kanyang misyon sa pagtanggap ng bagong mga alagad. Bigla lumuhad ang babae sa harap ng ating bida at nagpasalamat ito sa pagtulong sa kanya. At pagkatapos, isang malakas na tinig ang pumuno sa paligid. Habang nandito ako, walang pwedeng mangapi sa inyo. Lalong lumalim ang ngisi ni Lin Yunyi, isang palabas ng mga unggoy, nagkukunwari kayong matapang, ni hindi ninyo alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Nagmunti ang hangin, ang 5 general na malalim ay sumugod, ang kanilang mga sandata kumikislap sa araw. Panandali ang lumitaw ang pagdududa sa isip ng ating bida. Totoo nga, isa lang ang antas ng agwat, pero sapat na ito para pumatay. Ngunit bago pa lumubog sa takot ang lahat, may isang figurang gumalaw, sobrang bilis, halos hindi makita. Sa isang iglap, bumagsak ang 5 general na malalim, patay. Si Elder Ye ang tumapos sa kanila, napuno ng gulat ang paligid, pinatay niya silang lahat ng ganoon kadali. Napalunok si Lin Yunyi, malamig na pawis ang lumabas sa kanyang noo. Ay impossible, isa lang siyang baguhan, hindi, siya ay nasa antas ng maharlika. Ang kanyang isipan ay naghanap ng paraan upang makaligtas. Bigla siyang lumuhad, nanginginig, nakakatanda, aminado akong hindi kita nakilala, patawad, ang aking ama, ang Marks ng Chandlin, ay maghahandog ng malaking regalo sa iyo. Ngunit ang boses ng pinuno ng sekta ay singlamig ng yelo. Wala akong pakialam kung sino ang Marks ng Chandlin, kung siya'y maglakas loob na lumapit sa aming sekta, dudurugin namin siya. Bigla napaisip ang babae, ang pamilya ng Marks ng Chandlin ay halos walang katapat sa buong imperyong Yaori. Si Marks Lin Taiyang Zayang ay may 500 na sundalo, lahat nasa antas ng general na malalim, at ang 10 niyang general, sila'y nasa antas ng maharlika. Pero iba ang sekta ito, wala silang paki kung sino ang kalaban kung sila inargabyado. Sa gitna ng tensyon, isang alagad ang biglang lumuhad at nagpatira pa. Kumikinang ang mga luha sa kanyang mata, guro, sumali ako sa sekta dahil gusto kong magpagamot, pero ngayon, naniniwala akong kaya mong ipaghiganti ang pamilya Ling.
Ano ang ginawa ni Lin Yunyi sa'yo? Nang inig ang kanyang boses, gusto niya akong dungisan, muntik na akong hindi makatakas, napalunok siya, hinigpitan ang kanyang kamao, akala ko tapos na. Pero pagbalik ko sa aming tahanan, natagpuan kong pinaslang niya ang daan-daang miyembro ng pamilya Ling, kasabay ng kanyang mga luha, bumagsak ang katahimikan, at sa gitna ng lahat, isang malamig na pangako, huwag kang mag-alala, alagad ka man o hindi, itong kasamaan ay hindi natin palalagpasin. Habang ang lahat ay nakatitig kay Lin Yunyi, hinigpitan ni Lin Yunyi ang paghawak sa lupa para ito'y tumakas. Guro, tumatakas si Lin Yunyi, biglang wika ni Li Qing. Puno ng tensyon, bago nagsalita ang patriarka, ang boses niya ay may halong tuwa at pangungutya. Sa mga comics, ang mga kontrabida ay lumalaban o lumuluhod at nagmamakaawa, bakit hindi ito sumusunod sa mga patakaran? Nagtinginan ang mga disipulo, nag-aalangan, kahit patila kampante ang kanilang guro, alam nilang hindi basta-basta si Lin Yunyi. Huwag kang mag-alala, sabi ng ating bida, nandito si Elder Ye, hindi siya makakatakas. Nagsimulang gumalaw ang hangin nang humakbang si Ye Gotchen, kumikinang ang kanyang espada sa ilalim ng anino ng mga sulong, tila sumasalamin sa bagyong paparating sa kanyang aura. Isang simpleng pagtulak ng espada, at biglang nagbago ang mundo. Yumayanig ang lupa, ang hangin mismo ay tila humihikbi, isa-isa, ang mga disipulo at matatanda ang mga patay na katawan ng kasama ni Lin Yunyi ay nagsimulang lumutang, parang mga daong tinangay ng bagyo. Ang ating bida kasama, ang mga bagong disipulo ay nagpipigil na pilit na hindi magpatangay sa kakaibang puwersa, nakaramdam siya ng pawis na dumadaloy sa kanyang sentido. Bakit kailangang gawing isang malaking eksena ni Ye Gotchen ang bawat atake niya? Bulong niya, nagpipigil ng kaba, buti na lang at nasa entry phase realm ako, kung hindi, tulad ko rin ng mga disipulo ko, isang kahihiyan para sa akin, wika pa ni Wang Feng. At doon, sa isang iglap, isang malupit na hiwa ang palm unit sa himpapawid. Immortals Beyond the Heavens, boom, sumabog ang isang nakasisilaw na liwanag, parang langit mismo ang bamuka. Walang kumikibo, tila nawala ang hangin sa paligid. Bigla may nakita si Xiao Wu lumipad galing kay Lin Yunyi, kulay berde, tila familiar sa kanya at dali-dali niya itong kinuha. Sa kagustuhan ng sect leader, mananatili ang batang Panginoon Lin, wika ni Elder Ye pagkatapos ng kanyang atake. Nang makita ni Xiao Wu ang pag-atake ni Elder Ye, bigla siya napasabi. Alam kong may pambihirang talento sa martial arts si Elder Ye, pero hindi ko inaasahang ganito siya kagaling. Lalo na yung flying immortal technique niya kanina, kahit pa dumating ang Marquess ng Changlin, malamang hindi siya makakatakas ng buo. Napatingin siya kay Ye Gotchen, naguguluhan, ang Divine Immortal Sect ay dapat kilala sa pagkakaroon ng ganitong uri ng mandirigma, pero bakit ngayon ko lang siya narinig, talaga bang wala akong alam? Tahimik na humakbang ang ating bida at nagpunta sa disipulo sa harap niya, matahimik ang kanyang ekspresyon. Alam kong sinabi mong gusto mong sumali sa sekta ko, pero desperadong galaw lang yan para iligtas ang sarili mo. Nanlamig ang disipulo, pero nang sabihin kong gusto kitang maging disipulo, seryoso ako. Naging matalim ang tingin ni Wang Feng, dahil nakatago ang aking sekta, maaari kang magdesisyon matapos mo itong makilala. Nagkaroon ng katahimikan, di talaga, dahan-daang inilabas ng disipulo mula sa kanyang damit ang isang batong hiyas na jade, kumikinang ito, puno ng sinaunang enerhiya. Ang batong hiyas na ito ay isang pamana ng pamilya Ling, ngayon, bilang pasasalamat sa patriarka sa paghihiganti para sa akin, nais kong ialay ito bilang aking pambayad sa pagpasok. Pilit niyang pinapanatag ang sarili, kikilalanin kaya ito ng sistema bilang pambayad, wala akong mawawala kung susubukan ko, pero biglang napansin niya, bakit bigla siyang namumula. Flashback, sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang isang matamis na alaala. Xiao Wu, hindi ba gusto mo ang batong hiyas na ito noon? Isang malambing na tinig, isang malumanay na yakap. Ngayon, sa isang iglap, nag-mature ka na, kaya ipapasa ko na ito sa iyo ngayon. Nagkaroon ng katahimikan, puno ng di masabi-sabing damdamin. Sa hinaharap, maaaring maging simbolo pa ito ng pag-ibig. Isang mekanikal na tunog ang pumuno sa kawalan, binabati ang host sa pagkumpleto ng isang sampu ng pagiging disipulo. Gantimpala, isang summon, isang lucky draw, lumapit at tinapak ang balikat ang bagong disipulo ng ating bida sabay sabi. Ngayon, isa ka ng disipulo ng aking Divine Immortal Sect, tumilim ang kanyang mga mata. Ang paghihiganti mo ay paghihiganti ng sekta, maaari mong simulang singilin ang iyong interes. Sumiklab ang apoy sa puso ng disipulo, nang gigil ang kanyang mga kamao sabay kuha ng isang kahoy.
Pinatay mo ang aking buong pamilya, ang galit ko ay kasanlalim ng dagat ng dugo. Kung hindi ako makakaganti, hindi ako karapat-dapat maging anak ng pamilya Ling. Humakbang siya palapit sa kanyang mortal na kaaway, bawat salita niya ay parang matalim na espadang sumasaksak sa hangin. Lin Yunyi, nung ninakaw mo ang aking batong hiyas at hinamak mo ako, naisip mo ba ang araw na ito? Nanginginig sa takot ang kanyang kaaway, noon, masyado kang mataas, akala mo kaya mong takpan ang mundo sa kapangyarihan ng iyong ama, ang Marquess, pero ngayon, alam mo bang darating ang araw na ito? Napuno ng galit ang kanyang mga mata, sinira mo ang aking pamilya, naisip mo ba ang araw na ito? Nag-aalalang sabi ni Li Qing, patriarka, si junior sister, itinaas ni Wang Feng ang kanyang kamay. Hudyat na tumigil ito, ayos lang, hayaan mo siyang ilabas ang kanyang galit, isang malamig na boses ang muling bumungad sa sistema. May bagong mensahe ang sistema, binabati si Disipulo Ling Feiwu sa pagpatay sa isang eksperto ng Profound General Realm, nakakuha ng 300 sec points, naghari ang katahimikan sa buong labanan, ang paghihiganti ay naisakatuparan.